Pinagbantaan ba yung sa Wawaw Builders? Anong sabi ni Marcoleta? Uy, ang bilis Anong sinabi ni Marcoleta? Kung 42 projects, 42 plunder cases ito. Makikipag-deal kami sa inyo na po pwede hindi na kayo ipaprosecute criminally, magturo na lang kayo. Uy! Ha? Kailan pa nangyari yun? Baka nakakalimutan na ito ni Kong Marcoleta na hearing in aid of legislation tong pinasok niya. Kailan ka pa nagpa-prosecute sa isang hearing in aid of legislation? Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo kayo ng mga kasangkot dyan na sila naman talaga ang talamak sa paggawa nito, ano malay nyo? Imbes na criminal prosecution, wag na yun. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magtuturo po kayo para meron tayo mapuntahan talaga. Ay, kailan pa nangyari yun? Ha? Kailan ka pa naging judge? Kailan ka pa naging DOJ para mag-offer ng mga ng mga plea deals, ng plea bargain? DOJ yarn? Diyos ko to si Marcoleta. Ano pinagsasasabi, no? Alam nyo, lang yan yabang na lang ni Marcoleta yan. Kasi pwede naman mag-recommend ng nakasuhan. Totoo yun. Pwede talagang mag-recommend ng kasuhan. Sa mga Blue Ribbon Committee nangyayari yun. I-recommend nila sa ombudsman na mag-file ng kaso against a certain individual, against a certain corporation or company. Pwede talaga mangyari yun. Pero, it's not up to you. Ang trabaho mo sa Blue Ribbon Committee ay magsumite ng iyong report, tapos bahala na kung pipick upin yan ng ombudsman. Diba? Sumite ka, maglabas ka ng recommendations mo, kung kasama doon ay ang pagpo-prosecute sa mga kontraktor, o di isulat mo doon. Ngayon, kung magbibigay ng plea deal ang ombudsman or ang DOJ, why not? Pero wala ka sa posisyon, Congressman Marcoleta. Ba't tinatawag ko pa rin siyang congressman? Kasi utak congressman siya. Wala ka sa posisyon, Congressman Marcoleta, mag-offer ng immunity. Nakakatakot si Marcoleta, no? Wala ka sa posisyon mag-offer ng immunity, Congressman Marcoleta. Bayaran na lang ang gobyerno. Bakit judge ka para magsabi kung ano yung magiging penalty? Di ba? Ang trabaho nyo, mag-hearing in aid of legislation, gumawa kayo ng batas. Tapos, habang gumagawa kayo ng batas, meron kayong recommendations. Di ba? May recommendations kayo. Isusumitin nyo yan sa plenary. Oo, at minsan ay pinipick up yan ng ombudsman. Halimbawa, actually, ito nga, hindi pa nga to final report ng Committee on Foreign Affairs ni Amy Lacson. Pero ano nangyari? Hindi pa man final report yung isinumite ni Amy Lacson, pinick up na agad ng ombudsman, nakasuhan si Secretary Boying Remulla. Hindi pa final report yun. Chairman's recommendations lang yun. Nakakaloko Nakakaloko na lang. Ang laking BS ang nangyari kanina sa hearing. Ang laking BS. Alam niyo ba kung bakit? Kasi tinutukan lang nila yung mga contractors. Hindi nila tinutukan pati yung mga katabi nila. Halimbawa, at one point, si Joel Villanueva ay umupo doon. Yung relationship ba nila ni Alcantara ay na-bring up, natanong ba? Hell to the no. Saan dinala ang kwentuhan? Sa Ghost Project tsaka casino. Panoorin natin yung balita, mga babayan. Ito. Inamin ng dating Bulacan 1st District Engineer na may mga proyekto kontra baha na may problema o hindi na makita o ghost project. Umamin din siya sa pagdinig sa Senado na nagkakasino siya 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. At nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, hindi nga lang mga ghost projects, kundi pati na rin ang maluhong pamumuhay umano ng ilan sa mga opisyal ng DPWH ang kabilang sa mga naungkat sa pagdinig dito sa Senado. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po. Sa pagharap ni natin Bulacan. Wait, tinan nyo
Eto si Alcantara. Ayan, ayan, yung bunbunan na yan. Yan, si Alcantara yan. Yung bunbunan na yan. Asan si Joel? Tawa, wala ka. Bakit ka nawala sa upuan mo, Joel Villanueva, nung ine-interpellate na si Henry Alcantara? Ba't ka nawala? Nung una, nung nakaraan si Joel Villanueva, kinausap pa niya, di ba, si Bonoan. Di ba? Sinabi pa niya dun sa secretary ng DPWH, ako ba ay naglabi at any point in my career ay naglabi, lumapit sa inyo para magsulong ng proyekto sa aming probinsya. Sabi, wala ho kaming na-experience sa ganyan, bla bla bla. Oh, tapos ngayon, nung pumutok itong issue na to, ayan oh, pak, oh, ayan oh. Picture perfect BFF photos of Joel cozy ties with alleged Bulacan flood scam kingpin Henry Alcantara. Ayan, naglabasan no. Oh, yung mga picture. Oh, ayan no. Oh. Oh, Joel, asan ka na? Nangyari sa'yo? Hindi lang yan. Baka nakakalimot rin Joel Villanueva to. Bilang district engineer, ang accomplishment po na ito, bilang isang taga-Bukawi po, ito ay napakalaking bagay sa akin po personally. Lalo po nung ito po ay bago simulan. It was requested by the late Mayor Johnny, whom all the Bukawis love so much. Sabi niya, kawawa naman ang mga taga-Bukawi pag nagpapagod na yung tubo ng water pump water. May si Alcantara at si Joel. So, sabi niya, baka pwede isama na natin pagpapagawa. Sabi ko ba, mga problema. No additional funds. Lagi po sinasabi ni Mayor Johnny, bahala na di ko dyan. Oh, bahala na di ko dyan, sabi ni Mayor Johnny Villanueva. Oh, di ba? Bahala na si Kuya. Sino si Kuya? So, pag po kinakausap ako ni Sen, pag kinakausap ako ni Sen, magkano pa bang kailangan natin dyan? Okay, magkano pa kulang natin dyan? Kasi, ano po kinakulit siya. Anyway, ito na. Joel! Diko Sen! Dito, happy ka pa. Dito, happy ka pa eh. Bakit ngayon sa hearing, absent ka na? Joel is lying. Ikaw ba naman, 12 bilyong piso eh, mga kabayan eh. Nasaan ang hustisya? Sige nga, nasaan ang hustisya? Buti nila, katabi ko si Lady Justice, katabi ko. Nasaan ang hustisya? Bahala na si Diko. Bahala na si Diko Sen. Yan. For the record. Sabi ni Samuj, for the record ka pa. For the record. Absent si Joel Villanueva. Nung ine-interpellate etong si Henry Alcantara. Ayan. Si Henry Alcantara. Last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po. Sa pagharap ni ating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Senado, umamin siyang may mga flood control projects sa Bulacan na may problema at di makita. 5 taong nakaupo si Alcantara sa Bulacan bago malipat noong June sa Region 4A. Nang marinig ang SONA ni Presidente Marcos, nagpa-audit daw siya sa mga dating tauhan sa mga flood control project nila sa Bulacan na sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. At doon nalaman na may mga problema kaya nag-report agad kay DPWH Secretary Manuel Bunuan. Isang kaupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. Dalawa po actually, si Engineer Galang, hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung pong meeting na yon, kausap po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa-hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Umamin din si Alcantara na may kapabayan siya. Pangit ng lusot ni Alcantara, guys. Oo. Ang pangit ang palusot niya. At the very least, negligence yung ginawa niya. Gross negligence yung ginawa niya yun. Kasi daming pera na sayang eh.
Pumipirma ka, hindi mo alam kung may project. Kalokohan yun, men. Kalokohan yun. Wala kayong hininging post-program report? Hindi kayo nagpunta doon, kayo mismo nag-check kung tapos na yung yung programa? Ano kayo? Papalaki kayo ng bayag dyan sa DPWH? Kalokohan yun. Hindi palusot yan. That is not negligence, mga kababayan. That's plunder. Sinadya nilang hindi i-check yan. Saan ka nakakita? Engineer ka. Hindi ka nag-check ng proyekto kung tapos ba o hindi. Kalokohan magpalusot to si Alcantara. Kalokohan yun, men. I mean, sorry, but it is what it is. That's BS. Tuloy. Siya dahil nagtiwala sa pirma ng mga tauhan niya, kaya pumirma rin siya sa kontrata at proyekto. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Diba? if I may explain po, Your Honor. Dalawa, pipirma ka ng papel, di ba? Yes po. Para makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmamaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. So bakit yun ang In fairness, may sinabi ng tama ngayon si Bato. Diba? To be fair, kay Bato de la Rosa, bobo siya, pero tama yung sinabi niya. Oo. In fairness. Pero may sinabi rin naman. O may isa pang magandang ginawa si Bato de la Rosa kanina. O ano yung maganda niyang ginawa kanina? Ito. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki. Sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yan! Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo nung nagsimula kayo ganun. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Oo, so, tama kailan naman. ba kayo nag-DPWH? Oh, good question. Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes, po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. Okay. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Oh. Tulala! Alam nyo ba? Gusto ko tong comment na to ni si John Amor Jr. Nang kaglitch si Senator ba to? Biglang nag-connecting eh. Parang DSL. Parang DSL eh. Parang yung dial-up. Parang dial-up ng internet, yung tunog ng dial-up. Ganun eh. Yes po. 2016 onward. Nag-dial up eh. Wait, 2016? Panahon namin yun ah. May follow-up Yes, ba? sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. may follow-up question. Panalo talaga. hindi talaga kumakupas yung comment dito sen. Kanina ko pa tinatawanan. Hanggang ngayon, benta pa rin eh. May follow-up question ka pa ba? Anyway, ayun na nga, balikan natin. At least meron mga sinasabi naman na tama si Senator Bato, di ba? Nagano eh, na-stock up siya na-stock up si pangalan niya. Si Bato eh, nung narinig yung 2016, na-stock up bigla. Hindi dumating sa pagdinig si Engineer Bryce Hernandez. Isa siya sa pinasight for contempt ng mga senador. Pinili din ni Blue Ribbon Chair, Senador Rodante Marcoleta si Alcantara na magbigay pa ng ibang detalye. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan eh. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong theory po, Your Honor. Inungkat din ng ilang senador ang pagkakasino umano ng grupo ni Alcantara. Inamin ni Alcantara na nagkakasino siya 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. Dapat yan guys. Pero yung grupo niya raw po, hindi lang kayo shopping body, pati po sa paglalaro. Yan ho, dapat ho mat-verify paano ho kayo nakakapasok. Correct. Bawal Considering yan. that you are government officials, paano kayo Correct. nakakapasok sa casino? Correct. Lalo to Bawal yun guys. Bawal kapag government official ka,
Bawal kayo pumasok sa casino. That's a part of the Civil Service Code. Bawal kayo dyan. Bawal kayo sa casino. Maski ho pagkor. Pagkor lang ang pwede, na ahensya, ang pwede ang empleyado sa loob. Pagkor lang. Pero everyone else, may kikilala nga ako eh. Merong binulong sa akin yung isang dagang kosta natin eh. May binulong sa akin yung dagang kosta natin. Merong isang politiko, nagpupunta pa ng Macau para lang makapagsugal. Diba? If you know what I mean. Oo. If you know what I mean, nagpupunta pa siya ng Macau para lang magsugal at maitago ang kanyang gambling addiction. Ganun kasi, bawal ho kasi yun, guys. Oo, bawal ho talaga yun. Who is it? Secret! Hindi niya malalaman. Pero merong isang politiko na nagtatago sa Macau para lang makapagsugal. Meron talaga. Legit. No joke. No joke. Hindi si Chabit. Iba. Anyway. Tuloy! Tuloy natin. Tuloy. Si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tira matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw hindi natatakot. Walang kabaka. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi. Grabe yung patalo, no? 5 milyon. Titikas ng mukha nitong mga district engineer na to. Titikas ng mukha ng mga funder. Titikas ng mukha ng mga contractor. Grabe. Lala. Regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. Bukod doon, yung lifestyle, balita ko, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po sigurong warrant of arrest, ay mga ilang beses po kayo naglalaro sa isang sabihin sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Si Senador Bongo, inusisa ang kontraktor na si Sara Diskaya tungkol naman sa joint venture nito sa CLTG Builders sa Davao. Ang CLTG Builders ay sinasabing pag-aari ng ama ni Senador Go. Sabi ni Diskaya, naalala niya na may proyekto sila pero napapakinabangan na raw ito. Oy, grabe na. Meron silang pagkukulang. Ako mismo po ang magre-rekomenda sa kumiting ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan. Talaga ba? Talaga ba? Bongo? Oo. So, si Joel Villanueva, absent. Hindi hinarap si Henry Alcantara. Si Bongo naman, as usual, naglilinis ng pangalan. Nag-ano siya, naglalaba. Tuwing hearing, naglalaba to si Bongo. Naglalaba siya ng pangalan niya. Ganon. Alam nyo, mga kababayan, ito lang naman yan eh. According po sa balita, si Bongo ang top contractor ng Davao City. Yung pamilya ni Bongo. Top contractor. Kaya hindi ko ako magtataka kung naipag-partner sila sa Diskaya. Hindi ko ako magtataka dyan. Oo. Kasi, parang lumalabas dito, papasok ka sa teritoryo ng iba. So, bigay-pugay ka. Parang ganun. Bigay-pugay ka. Diba? Oh. For example, Region 11, nagkaroon ng 43 billion na infrastructure funds noong 2016. Oh. 43 billion, mga kababayan. So, ilan kaya ang napunta kay sa pamilya ni Senator Bongo doon sa 43 billion? Tingnan natin. Meron kasing ginawang article si Krappler. Alam naman natin si Krappler, puro tae ito, pero tae ito si Krappler, pero kahit paano may makukuha ka dito mga may mga pwedeng pang-expose. So ito kasi expose naman ni Krappler, kahit tae siya. Ito ang nakuha ni CLTG Builders kaya St. Gerard sa Davao Region, Davao City. Yan. Magkano ang total? 816,981,062.81. Grabe. Grabe siya. Ito yung mga project.
Puro road widening, puro kalsada, guys. Oo. Widening, reconstruction. Oo, yung kahit maayos pa, babakbakin. Diba? Kahit maayos pa, babakbakin. Sirain natin para meron tayong project. Ganun yun. Yun. Bakit si LTG? Christopher Lawrence Tesorogo. Pangalan niya tong si LTG eh. Pangalan ni Bongo yun eh. Si LTG, Christopher Lawrence Tesorogo. Yun yung si LTG. Tapos ngayon, i-deny niya na wala raw siyang involvement. Nilagay mo yung pangalan mo, wala kang involvement. Nakakatawa to si Bongo eh. Meron pa. Amount of CLTG DPWH contract per year. Per year ha. 2016, 352,856,053. Ito, nung umupo si Digong. O, yan ha. 2017, the following year, 3,047,913,365 and 5 cents. Ay, grabe. Umabot bigla ng 3 billions. Ang tigas ng face. 2018, 192,632,221. Grabe, parang nanalo sa loto, no? Parang nanalo sa loto, no, Bongo? Grabe. Total contract price of 3,593,401,639 pesos and 25 cents. Woot woot. Pawalang ya. Napawalang ya. Tapos hanggang ngayon, binabahaan Davao City. Napawalang ya. Diba? Meron pa ba iba numero dito? Oh, ito pa oh. Oh. Ito yung mga partners oh. So mga babayan, apparently, yung partner contractors nila, kasama, iisa lamang doon, si St. Gerard yun sa Diskaya. May iba pa. Ang pinakamalaki nilang partnership contract ay 1,177,888,566 pesos! Grabe! Para ka talaga nanalo ng loto nito. Busog na busog ang bulsa nilang mag-ama ni Digong. Sakit na sa bangs, no? Asa ng hustisya? Mga babayan, hindi pa kasama dito yung 51 billion ni Pulong. Ha? Hindi pa kasama dito yung 51 billion ni Pulong. Ay. Ano daw nangyari sa CLTG? Okay. After its 3 glorious years, CLTG stopped bidding for DPWH contracts from 2019 to present. CLTG Builders no longer appears in the DPWH list of contractors that back government projects and even becomes a list of licensed contractors. Bakit? Kasi naging senador na si Bongo. Tinigil na nila. 3 taon lang. Pero naka 3 billion sila. Tinigil nila noong 2019. Kasi, naalala ko, pumutok kasi yung issue ng CLTG Builders 2018. 2018 yan. Bago tumakbo si Bongo bilang senador. Noong naging senador na, hindi na nag-operate ulit hanggang ngayon. Masyadong obvious, Bongo. Masyadong obvious. Masyadong obvious. Diba? Pinagkakitaan lang talaga. Hanggang sa panahon na maging permanent siyang tao sa politika. At hindi pa doon natatapos. Kasi, tumigil man ang CLTG pero hindi pa rin tumitigil ang biyaya. Bakit? Asa na yun? Wait lang. Babalikan ko yung documents. Balikan natin dokumento, syempre. Balik tayo sa documents. Hindi pa rin tumitigil ang biyaya. Alam niyo kung bakit? Yan, no? SP Escuderos Bicam insertions on behalf of Senator Bongo. Magkano yan? Tuloy-tuloy pa rin ang biyaya. 3,020,500,000. Tuloy-tuloy ang biyaya kay Bongo, guys. Hindi lang yon. Hindi lang yon, mga kababayan.
Kasi hindi lang CLTG Builders ang konektado kay Bongo. Konektado din sa kanya, hindi ko pa naisama ngayon eh. Ngayon ko dadagdag. Kasama din sa kanya, mga kababayan, yung Alfrego Builders. Alfrego. Si Alfrego, mga kababayan, si Alfrego Builders, mga kababayan, ay ito naman sa half-brother ni Bongo. Tapos, hanggang ngayon, mga kababayan, si Alfrego, tumatabo pa rin ng proyekto galing sa DPWH. Ayan, oh. Hanggang ngayon yan. Oh. Yan ang kay Alfrego Builders. Oh. Sa kapatid naman yan ni Bongo. Oh. Tingnan niyo, mga kababayan, yung kanyang speech kanina. Nung una, ang sinasabi niya, absolute denial. Wala akong connection dyan. Nung una. Ngayon, iba na. Nag-iba na ng tono si Bongo. Ano sinasabi niya? Kung meron kayong makikitang katiwalian, sige, kasuhan niyo silang lahat. May ganun siya ngayon. Anong ibig sabihin? Di nilaglag na niya yung pamilya niya. As if naman hindi matitrace sa kanya yan. Mali ba natin kung dami lang niya yung Alfrego? Di ba? Mali ba natin kung dami lang niya si CLTG Builder? And in all of these things, mga kababayan, ito habang nagaganap ang lahat ng ito, merong isang crucial na taong dapat nagsasalita. Pero hanggang ngayon, tahimik pa rin siya. Si Mark, tahimik lang. So alam niyo, mga kababayan, kung talagang sincero, itong Blue Ribbon Committee hearing ni Congressman Marcos. Congressman talaga, Congressman yun. Huwag na lang, hindi ko na siya tatawagin Congressman o Senator. Marcoleta na lang. Kung talagang sincero itong Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta, bakit hindi niya imbestigahan ang koneksyon ni Joel Villanueva kay Henry Alcantara? Bakit kaya? Bakit hindi niya imbestigahan ang koneksyon ni Bongo sa Alfrego at sa CLTG Builders? Bakit hindi niya iupo si Mark Villar na namuno ng 6 na taon sa DPWH? Bakit kaya? Kaya nga sabi sa inyo, mga kababayan, tama ang gagawin ni Presidente Bongbong Marcos. Tama yung kanyang gagawin na gumawa ng independent body para imbestigahan ang flood control corruption. Tama yung kanyang gagawin. Kasi yung mga iimbestigahan sa Senado, hindi na syempre iimbestigahan yung kabaro nila. Di ba? Bakit iimbestigahan ni Marcoleta si Bongo? Kabaro niya yan. Ba't niya iimbestigahan si Joel Villanueva? Kabaro niya yan. Ba't niya iimbestigahan si Chis Escudero? Kabaro din niya yan. Takipan silang apat. Ba't niya iimbestigahan si Mark Villar? Kabaro din niya yan. 5 sila pala lang. Mga kabaro niya. Sa Kamara, ganun din. Sa House of Representatives, ganun din. I'm pretty sure hindi nila iimbestigahan si Ko. Si Saldi Ko. Hindi nila iimbestigahan yun. Si Saldi Ko. Hindi nila iimbestigahan yung representante ng CWS party list. Akala nyo, hindi ko bibirahin ng Kamara? Bibirahin din natin ng Kamara. Kasi kalokohan yung pinagkakagawa nila. Kaya nga hindi sincero Kalokohan Tama itong gagawin ni PBBM na bumuo ng independent commission. We are putting together the executive order that will create the independent commission. The independent commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. Tama yan. Oo. At mga kababayan, kung hindi nyo po na-gets... Pero may napansin ako dyan, Senator. Mali yan, hindi yan. Kung hindi nyo po na-gets, si General Torre ay nagpa-practice ng piano. Nagpa-practice ng piano, di ba? Bakit kaya? Palagay nyo, bakit kaya? Palagay nyo. Ba't siya nagpa-practice mag-piano? Kasi tutulungan din niya yung mga mahuhuli nilang mag-piano. Tutulungan niya mag-piano yung mga yun. Ano nyo ba ibig sabihin ng piano? Kapag aarestuhin ka kasi,
at ilalagay ka sa, kapag inaresto ka, papapiano ka. Kunin yung fingerprints mo. Yun yun.